po ay isang sundalo. May nabasa po kasi ako sa Biblia na bawal po o kasalanan po ang pumatay. Nakakasala po ba ako kung nakapatay ako ng kalaban o kapwa-tao dahil sa trabaho ko? Yun lang po. Lang. Salamat sa pagdalo, kapatid na Jeffrey. Unang-una, yung mga sundalo, nung araw pa may sundalo na eh. Hindi naman sinabi ng Biblia na tumigil ka sa pagkasundalo mo. Ganito ang sabi sa Lucas 3:14. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, "At kami, anong dapat naming gawin?" At sa kanila ay sinabi niya, "Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni magagparatang, at magagkasiya kayo sa bayad sa inyo." Ng aral na sinabi ni Juan. Sabi ng mga sundalo, mga kawal, kami anong dapat naming gawin? Sinabi niya sa kanila, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang, at mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. So hindi niya ipinagbawal magsundalo. Sinabi niya, magkasya kayo sa bayad sa inyo. Di ba? Ang sabi ng banal na kasulatan sa mga sundalo, huwag kayong mandadahas, huwag kang magiging malupit, huwag kang kukuha ng, sa kalupitan ng pag-aari ng kahit na sino. Magkasya kayo sa inyong sweldo. Sa Ingles, ang nakalagay dyan, sweldo eh. And be content with your wages. The soldiers likewise demanded of him, saying, "And what shall we do?" And he said unto them, "Do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages." Sa Kastila, salaryo yan. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. También algunos soldados le preguntaban diciendo, "¿Y nosotros qué haremos?" Y él les dijo, "A nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario." Hindi sila pinatigil maging sundalo. Pinagbawalan silang magkaroon ng mag-extortion o kaya mag-akusa ng masama sa kapwa at maging kontento kayo sa inyong salary o sa inyong salaryo. So hindi bawal magsundalo. Ngayon, ang tanong mo, kapatid, nagkakasala ka ba pagka pumatay ka o nakapatay ka? Huwag kang papatay. Yun ang bawal eh. Huwag kang papatay. Huwag kang papatay, sabi. Iba naman yung pumapatay kesa sa nakapatay. Halimbawa, isa kang driver, nagmamaneho ka, hindi ka naman pumapatay, biglang may tumawid na matandang bingi, napatay mo, nasagasaan mo, hindi ka naman pumatay no, nakapatay ka, hindi mo sinasadya. Ganon din ang sundalo. Bawal pumatay, pero pagka ikaw papatayin, halimbawa, nagtanggol ka sa sarili mo, nakapatay ka, nilusob ka, halimbawa, nagtanggol ka, self-defense, hindi naman pagpatay yun pagtatanggol yun sa sarili. Para lang yun yung isang parang ahas, Pagkakala nung ahas papatayin mo siya, magtatanggol siya, Tatayo yung ulo niya, kakagating ka niya, bibigyan ka niya ng lason para ikaw ang mamatay. O nagkakasala ba yung ahas? Hindi naman kasi, niya yun self-defense ng ahas yun Para rin yun yung dalag, Pag hinipo mo yung dalag, madulas siya. Kakawag siya, makakawala siya. Self-defense niya yung kanyang dulas Madulas siya Ang tao ganun din. Ang self-defense mo, ingatan mo yung sarili mo laban sa aggressor. Kung ba, nakapatay ka dahil sa self-defense, hindi kasalanan. Ngayon, kung halimbawa, inutusan kayong lumusob, merong masasamang loob ng ho-hostage, inutusan kayong lumusob, ikaw ngayon yung sharpshooter, ipapapatay sa'yo yun. Ikaw ba papatay doon? Ang papatay doon yung batas. Gagawin ka lang kasangkapan ng batas. Hindi ba meron pinapatay sa silya elektrika? Sino ba pumapatay? Yung nagsuswitch? Hindi. Batas ang pumapatay doon. So hindi ikaw ang mananagot doon. Kasi iniuutos ng batas na patayin yung mga taong mapanganib sa lipunan. Di ba? Miski sa panahon ni Moises, ipinapabato sila hanggang mamatay. Yung bumato, sila ba ang pumatay? Hindi. Yung batas ang nag-utos na yung mga masasamang tao batuhin hanggang sa mamatay. Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Babatuhin sila pagka sila'y lumabag sa kautusan ni Moises. Yung mga babato sa kanila, yung mga Israelita, hindi naman inaatangan ng Diyos ng pagpatayon. Bakit? Kasi ang nag-uutos na patayin yung masama, yung batas. Kaya hindi ikaw ang concerned doon. Accessory ka lang. Ngayon, para wala kang cargo di konsyensya, kapatid, ang turo ko doon sa mga kapatid naming sundalo, sila kapatid na Rick Iresi, sundalo yan dati, pulis yan
Ang turo ko sa kanya, tanong niya sa akin, paano yung Brad Eli kung merong kaming misyon, kailangan hulihin namin yung gano'n, yung magnanakaw. Kung ayaw sumuko, kailangan gamitan ng baril. Ang sabi ko, huwag mong pabarilin sa puso, huwag mong babarilin sa ulo. Barilin mo lang sa kamay para mahuli mo ako, o kaya sa paa para wag makatakbo. Kaya kailangan sharpshooter ka. Dahil ayaw mo naman siyang patayin, gusto mo lang siyang hulihin eh. Ang sabi ko kay kapatid na Kandong, huwag kang papatay, iwasan mo yung makapatay ka ng tao. Kung kailangan mong manghuli, gawin mo sa paraang hindi ka papatay. Pero kung halimbawa, nakapatay ka dahil sa self-defense, hindi mo nakasalanan yun sa Diyos. Naunawaan mo, kapatid na Jeffrey? Opo. Salamat sa Diyos.